Alam niyo ba na ayon sa isang research study sa North Dame, an average American lies 11 times per week? Bakit ito kailangang pag-aralan ng husto? Dahil ang pagsisinungaling ay nakakaapekto sa mental at physical health ng isang tao. Sa studies na ito, pinaghati sa dalawang grupo ang research pool of people. Ang isang grupo ay titigil sa pagsisinungaling for 10 weeks at ang kabilang grupo naman ay magpapatuloy sa current actions. Pagkatapos ng 10 linggo, napatunayan na ang truth tellers ay less prone to physical symptoms katulad ng sore throats at headaches. Nakitaan rin ang improvement sa kanilang relationship with friends and family. Samantalang sa grupo ng nagsisinungaling, whether it is a big or small lie, nakakasama ito sa kalusugan. Ayon sa Tally Short at University College London, nag-a-adapt ang brain in dishonest behaviors. Kapag mas napapadalas ang pagsisinungaling, bumababa ang activity ng limbic system. Ibig sabihin, nakakasanayan na ang pagsisinungaling from small to bigger lies. Mas mahirap magbago kapag nasanay na ang brain sa act of lying. Ang pagsisinungaling ay nakakataas ng heart rate, blood pressure, and stress hormone sa dugo. Hindi man ito makakasama agad-agad sa katawan, subalit in the long run, may significant toll sa mental at physical health. Kaya mga kasangbahay, mabuting ugaliin ang pagiging tapat at ang pagsasabi ng totoo. Now, you know!